What's up, boys and girls? It's your boy, Randy Boy! Bali, boys and girls, may naisip ako. Itong top box natin, or top box nga ang tawag. Ililipat natin siya dito. Ayan, para maging wala nang sagabal dun sa. Sayang kasi may may sunroof. Hindi naman nagagamit. So dito wala. Kaya ililipat natin to ngayon papunta rito. Hey, salamat Naomi sa pagtulong mo sa akin, ha. Okay? Ngayon lilinisin muna natin yan kasi ang daming mga flies. Tsaka may bees. May bees. Oh. Kasi yung katulong ko ay sumisigaw pa, si Kuya Ross. Naglalaro siya ng laptop. And naputol yung pagbaba ko nitong top box kasi may tumawag sa akin. So nakat yung video, sayang. Pinakita ko pa naman kung paano ko siya tanggalin. And anyway, nandito na siya sa baba. At ngayon naman, bago ako ikabit, linisin muna namin ni Naomi. Nakalimutan mo pangalan mo. Lilinisin muna namin ni Naomi. Okay. Spray mo juga, Ros. Ayos na? Okay, ligoan ka na, ligo. Ay, hindi naman kasakto. Hindi naman sakto. Wala pa nga eh. Pwede siya, kaso nga lang sa pool niya yung antena. Pwede siya. Ito. Konti lang naman. Pero tingnan natin, kabit natin. Subukan natin. Sakto naman siya sa butas. Ito, papakita ko sa inyo. Shoot naman siya, shoot. Shoot siya talaga, boys and girls. So walang problema, di ba? Nandiyan siya. Kaso nga lang, tingnan niyo itong antena. Tamaan niya. So hindi ko alam kung makaka-apekto yan o hindi. Pero tingnan natin ngayon sa harap. Kung ano itsura niya ng may top box. Tingnan natin, sarado. So nakagitna siya. Ay, nakagitna naman siya. Kaso nga lang, masyado siya nasa dulo, no? Ross? Kasi hindi ko matanggal yung rubber eh. Pero naniniwala ako matatanggal yung rubber. May rubber dito. Rubber sa harap. Pero yun muna alamin natin, boys and girls. Ito. Yan yung yung pumipigil din. Sige.
Masisira. Yan. So, ito ay hindi para dito. Siya yung naglalak dito. So, mali. Hindi ito yan. I-search natin kung paano sa YouTube. Yan lang yan. Malalaman natin yan. Okay. Tanggalin natin to dito sa ibabaw para mahatak natin tong rubber. At pag nahatak natin yung rubber, ma-adjust na natin to dito. Tingnan natin kung ma-adjust. Tanggalin ko muna to. Lagay ko muna dito sa ibabaw. Sabit lang. Tama, boys and girls. Iuusod ko lang yung rubber. Ang galing ko talaga. Ang galing ko talaga. Bilib na bilib sa sarili. No? Iusod mo lang to, tapos ipapaloob mo yan. Para nakaganyan siya. Yan. Pagka nausod mo to, ma-adjust na to paharap. Papunta rito. Ay, nagkaroon na siya ng space. Okay, yung isa naman tatanggalin ko, yung sa part ni Ross. So, hindi namin makabit, boys and girls, kasi may lock pala siya. Itong mga to. So, may mga dot siya dito na kailangan dun mag-lock. So, nung inabante namin dito, wala siyang lock. Nagmumove pa rin siya ng freely. Delikado. Ang problema, yung rubber nung isa, nabalik ko. Ito, hindi. So, gagamitan ko siya ng WD-40. Hopefully pumasok. Ang hirap eh. Yan. Mumulo na. Alin? Hindi. Ay. Dami pala yan. Nag-hula hoop. Kita natin. Ayun. Nag-hula hoop. Yan! Ngayon, ibalik na natin ang kalokohan. Kung gaano kahirap tanggalin. Ang bilis na ibalik. Ito na balik agad eh. Tapos ito na nga pala ibabaw, medyo may kalawang na kasi luma na rin. So ayan. Kabit natin kahit alanganin. Ngayon kung alanganin talaga or pangit, wala tayong magagawa, tanggalin natin yung top box. Itabi muna natin. Sentro ba? Hindi natin na sentro. Tanong mo kasi. Uy, buti na lang, boy. Sarado ko. Gitna ba? Sentro naman siya, di ba? Kita ba? Oo, kita. Gitna. Ayun, itsura niya, boys and girls. Parang napaanot yung ano natin. Kaya nga eh. Yung Outlander natin, ano? Yan sila. Tungkol sa sasakyan, boys and girls. Ito lang masasabi ko tungkol sa sasakyan. What's up, boys and girls again? It's your boy, Randy Boy. Yung kanina sabi ko tungkol sa sasakyan, ano? So, ano ba maganda talaga bilhin dito, boys and girls? Brand new? Or second hand? Ayan, so, unang-una, boys and girls, hindi ko po ginagawa itong video na to para encourage kayo, lalo na yung mga dito sa Canada, na kumuha ng sasakyan. Ano, disclaimer lang, no? Isa sa mga regret ko is kumuha ako ng brand new na sasakyan kasi medyo mabigat sa bayarin at being family of 6 boys and girls or 6 na pamilya rito, ang daming kumakain, ang daming mga bibig, ibig ko sabihin marami kaming pinapakain, medyo dagdag siya sa bayarin. Ngayon, ang binabayaran ko po dito monthly ay 1,025 sa Outlander. At dito naman sa Kia or kay Rondo,
Si Ate Siya May po yung bumili niyan. Yung naipon niyang pera simula nung nagtrabaho po siya, nakakuha siya ng sasakyan. And actually, pinili ko talaga siyang kumuha ng sasakyan kasi sabi ko habang maaga pa, hindi pa nagwi-winter, kumuha na siya. Kasi pagdating po ng winter dito, boys and girls, mahirap po na wala kang sasakyan kasi unang-una madulas, pangalawa sobrang lamig. Pag talaga po lumamig dito, lalo na pagka na-reach nyo yung -30 pataas, napakahirap na po maglakad at mag-commute. Muli, gusto ko lang gawin tong video na to kung ano ba talaga ang ideal na bilhin. Brand new ba o second hand? Yan. Sisimulan ko po yung aking kwento or sharing is nung nagtatrabaho sa Spruce Grove, yung sa dati kong trabaho, is nakakuha po ako ng Mazda 6 na kotse. Kasi yung trabaho ko is from Spruce Grove, tinransfer nila ako sa Edmonton, which is 2 hours and a half po, or 2 hours and 15 minutes ang biyahe mula Spruce Grove hanggang Edmonton. Dahil po sa bus. Iintay mo pa yung bus, pupunta ka pa sa downtown Jasper, tatransfer ka ng bus, papunta sa University bus. Pagdating sa University bus, tatransfer ka pa sa West Edmonton Mall. So, 3 bus po yung sinasakyan ko, kaya umaabot po siya ng 2 hours and 15 minutes. To make the long story short, nakakuha po ako ng magandang deal na sasakyan, which is yung Mazda 6 nga. Ito po, si Popoy kung tawagin ko. Napakaganda po nung sasakyan na to. At sabi nga nila, boys and girls, pag nakakuha ka ng sasakyan, talagang matitipid mo sa oras ay napakalaki. So, from 2.5 hours, wala pa po yung preparation ko, which is nasa 15 minutes lang naman ako mag-prepare. Minsan nga, less than 15 minutes pa. So, na-lessen siya ng 30 minutes. Papunta na yung from Spruce Grove, papunta na Edmonton. Ito po. Ngayon, na-encourage naman ako bumili or mag-upgrade ng van. Kasi papunta na dito sina Ona Girl at yung mga bata. And sina Ate Siya May, sina Ate Rain, si Kuya Ross, at si Naomi. Kasama si Ate Nane. So, sabi ko, hindi kami kakasya sa kotse. So, anong nangyari, since maganda naman po yung kotse na nakuha ko, shoutout nga pala kay Kuya Paeng. Hello po, kamusta po kayo dyan? Siya po yung may-ari ng kotse. Na-upgrade ko siya sa van at medyo maganda po yung presyo na nabenta ko sa kotse. Kaya nakakuha tayo ng van. Ito pong van na to, na Odyssey naman, ito siya, ay napakaganda naman, boys and girls. Kahit 2008 yan. Yung Mazda ko po ay 2008 din . Ang tawag namin dito ay mga beater car. Kumbaga parang sa Pilipinas ay pang harabas mo siya. Pangharabas mo lang, boys and girls. Kaya 2008 model. Yung mga kinukuha ko, mga luma. Ngayon, from magandang kotse, lumuwag naman yung sasakyan ko. At ito nga, nadala ko nagkasya kami doon, buo. Kahit yung mga gamit nila, mga maleta nila, kasyang-kasya, boys and girls. Dahil yung Odyssey ay napakalaki talaga. At matatag siya sa winter, matatag siya. As in, never ko siyang sinaksak sa, ano ba tawag doon? Yung mga plug na ginagamit pagka winter. Nag-i-start siya, no? Kahit nasa -40, nag-i-start siya. Nagkamali lang ako kasi ito nakuha kong Odyssey ay kumakain siya ng gas. Or every 2 weeks, kumakain siya ng langis, boys and girls. So every 2 weeks, kinakargahan ko siya ng 1 liter, 1.5 liter, depende kung gaano karami yung kailangan niya. So ibig sabihin, may moisture yung makina or yun nga, na ano niya yung langis, na uubos niya agad. One time, may sinundo po tayo sa Calgary na biglaan. Actually, wala namang problema. Sinundo natin siya. Kaso ang nangyari, nakakalimutan kong lagyan ng langis. At ano po yun, talagang from trabaho, uwi ko sa bahay, pagdating sa bahay, may susunduin daw kami, diretso kami Calgary hanggang bumalik kami ng Spruce Grove. Pagdating ng Spruce Grove, boys and girls, talagang ang lakas na ng tunog niya. Ang oras ngayon, 8:15 AM. -36, feels like -42. My God, boys and girls, napakalamig po. Hindi na siya umuulan ng yelo, no? Kaso nga lang, yung hangin niya is malakas.
Kaya ganun. At boys and girls, pakinggan nyo ang aking sasakyan. Pati siya nilalamig na, no? Hindi ko alam kung bakit. Pero thank you Lord, kasi one click siya kahit wala siyang saksakan sa loob. O yung engine na block heater, yung sinasaksak dito. Ayun, dinig nyo ba boys and girls, no? Ouch, ba't kasi tumutunog na ganun? Maingay siya, no? Hahanapin ko yung video clip kung makikita ko. As in, malakas na yung tunog niya talaga. Maingay na siya. And doon na nagsimula yung sira ni Odyssey. Napilitan akong i-let go siya, ibenta siya sa mababang halaga. As in literal na mababa. Dahil sira na nga yung makina. Naubusan siya lang langis eh. So, ngayon nandito sina Ate Nane, yung sinauna yung pamilya ko. May na-book na ako sa Canmore at sa Calgary na mga lugar na pupuntahan namin. Is hindi ko siya ma-cancel. Anong nangyari? Magre-rent a car dapat ako. So yung rent a car, kung natuloy yun, wala sana akong Outlander. At may nagsabi sa akin, yung magagastos mo kasi sa rent a car, ba't hindi mo subukang ikuha ng bagong sasakyan? So nagtanong-tanong ako. Ang gusto ko talaga nung boys and girls, Mazda CX-9. Again, beater car lang din, Mazda CX-9. Hindi brand new, kundi Mazda CX-9. Kaso nga lang, wala akong makita na naaayon sa presyo ko. Tapos halos walang nagbebenta ng CX-9 nung time na yon. Ewan ko ba, kung may magbenta man, parang mataas yung presyo. Tanong ako sa dealership, alam mo naman ito boys and girls, wag na wag po kayo pupunta ng dealership pagka kukuha kayo ng sasakyan or kahit magtanong lang. Kasi talaga may engganyo po kayong kumuha ng sasakyan. Tulad ko. Again, itong video na to, hindi ko sinasabing kumuha kayo ng sasakyan na brand new. Sabi ko nga po, isa po to sa mga regret ko nung nandito ako. Pero dahil sa biyaya ni Lord at nakakaya naman natin yung payables, kaso nga lang, eto, saktuhan lang. Kumbaga parang pay in, pay out lang. Papasok yung sahod, lalabas lang. Papasok yung sahod, lalabas lang. Kasi nga, binabayad ko. So, kung wala akong binabayaran na brand new, so another $1,025 sa bulsa ko. Since napupunta siya sa sasakyan, nandyan na yan eh. So, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, ano ba maganda? Brand new or second hand? So, pagdating doon, to make the long story short, pagdating doon, boys and girls, sa dealership, may maganda silang deal na binigay sa akin. So, bukod dito sa loan ko, bukod dito sa sasakyan ko, pwede pa nila akong pautangin. Ang tawag doon ay cash advance. So, sabi ko, 0 down, tapos may cash advance pa. Wala akong nilabas na down payment dito, no, boys and girls. At napautang pa nila ako ng $5,000, Canadian dollars. At yung kalahati na ibayad ko doon sa mga pinagkakautangan ko. Shoutout nga pala sa pinagkakautangan ko dyan sa Pilipinas. At yung iba nasa Canada rin yung pinagkakautangan ko. Yun, naubos din. Tapos ito na, nagbabayad na ako ngayon. Tapos medyo may pagsisisi pa ulit dahil yung nakuha ko, dahil nagmamadali nga ako, no? Hindi ako nagkaroon ng option pumili ng iba't ibang sasakyan. Kasi pagdating namin sa Mitsubishi, sabi ko, gusto ko kasya kami lahat. And tama naman, kasya kami lahat. 6. Kaso nga lang, si Naomi, pag lumaki, hindi na siya kasya doon sa third row. So, ang nagsisisi ako, kasi yung loanable amount na ibigay sa akin, kaya kong bumili ng mas malaking sasakyan or vehicle. Pero again, sabi nga, nasa uli ang pagsisisi at nandyan na yan.
ipagdasal lang natin na mabayaran natin ng maayos yung sasakyan natin. At nakuha namin ito si Outlander. Ngayon, ito na. Ginagamit ko si Outlander papasok. Papasok siya lagi, papasok. Dahil sabi ko, darating naman yung isa kong kapatid and si Cathy, yung student, tsaka si Kurt. Tapos si Ate Nane, wala rin namang magamit na sasakyan para pang groceries nila sa Spruce Grove. Yung around Spruce Grove lang ba. Bumili po ako ng super bitter car. Super bitter car. Ayan po. Ito naman ay si Green Lantern. Pinangalanan ko Green Lantern. Ayan. Ayan siya. Ito ay nakuha ko lang ng $700. Ayan. Winarningan naman ako nung dating may-ari nito. Shoutout kay Jesly. Sinabi naman niya sa akin na palitin na yung gulong. Marami ng kalawang and pero sa makina wala namang problema, no? Wala namang leaking or anything. Matibay yung makina. Ang problema yung gulong tsaka maraming kalawang. So sabi ko si Kuya okay lang naman kasi pang ano lang naman pang town. So minsan nagagamit ko siya hanggang Edmonton, okay naman siya. Hanggang sa one time, iniikot niya ako. Makulit ako. Mula ng yelo. Na-vlog ko rin yun. Na-aksidente ako. Gamit yung sasakyan yung kotse. Na-aksidente ako. So, bossing girls. Bang! Biglang gumanon yung harapan ko. Ayan ang mga pulis, Mulas ako. Andun pa yung ilaw ko. Laglag kasi ilaw ko. Pumalo ako sa naibangga ako or yun nga, nag-ikot ako. So sabi ko kailangan natin na isang sasakyan pa para at least meron kayo magamit habang gamit ko pa sa Edmonton yung isang sasakyan. Kumuha po ako ng Kia Sedona. Ito pong Kia Sedona medyo wala sa hulog yung desisyon ko nito. Kumbaga parang impulsive buyer ba ang tawag doon? Yung gusto mo lang bumili ng sasakyan kasi nakita mo na kailangan ko pala ng isang sasakyan dahil wala sila magamit pag papasok sila rito kasi hatid sundo rin yung mga bata. Si Ate Nani yung nagdadrive nun. So kumuha ako ng van at ito nga si Kia Sedona. Ito naman si Kia Sedona, siguro alam mo parang na rin talagang sabi ni Lord talagang malakas ang loob mo, Randy Boy. Kung ano sa sasakyan. Kasi lahat naman ng kung anong nakukuha natin ay blessing yan galing kay Lord. So, siyempre, pinag-pray din naman natin yan. Kahit medyo pabigla-bigla, kung magatanggapin na natin kung ano yung nandyan at yung binigay ni Lord, talaga ipagpasalamat natin. Kasi na-aksidente kami, boys and girls, gamit yung Sedona. Oh my God. Wasak, boys and girls. So, naka-go kami kanina and pumasok siya. Ayun siya. So, ito yung sura namin ngayon. Dito kami sa Century Road. Si Ona nandun. Woo! So, wala naman nagli-leak. Sabi kasi, tanong sa amin, nagli-leak ba? Wala ako. Sige, gilid muna kayo. So, pinagilid kami nung police na tinawagan ko 911. So, waiting kami sa kanila. Kaso, ang tagal. Ito naman, hindi po ako ang may kasalanan, kundi sa stop. From the stop, natibon kami kasi sa stoplight, nag-go. Alam ko na vlog ko rin yun. May hindi nakapagpreno sa snow, so nabunggo namin. At to make the long story short, binayaran ni insurance yung kabuuan nung Sedona, which is dito papasok yung grace ni Lord na sinasabi ko sa inyo. Kasi bakit? Yung binayaran ng insurance na yon, di ba lumipat kami from city to small town? Yun yung ginamit namin pera. Kasi ang nakuha namin doon ay 5,500 Canadian dollar dun sa van. Which is hindi yun yung bili ko doon. Medyo mababa yung bili ko. Pero yun yung sa insurance naman yung nagpresyo nun, hindi ako. So, yun yung natanggap namin. At yun yung una namin ginamit dito. Yun yung pinandown namin sa bahay. Yun yung, kasi wala kaming trabaho ako wala akong trabaho for 2 weeks. Sina Ona, tsaka si May, almost 1 month walang trabaho. So, yun yung muna yung ginamit namin.
So sabi ko nga parang thank you Lord kasi binangga mo kami pero dahil alam mo na kailangan namin ng pera, dahil lilipat kami. So na-let go namin yun. At yan, nandito na kami. Ito na si Outlander gamit namin. Naipilit ko kay siya May. Sabi ko May, kailangan mo ng sasakyan kasi sa winter. Pero dahil darating din yung bisita ko nga, sina Ate Nane, tsaka sina Kuya Raymond. Sabi ko, kuha tayo ng sasakyan. At least may magagamit din sila paikot-ikot. Like pupunta na, kasi hindi kami kasya Kung pupunta kami ng Calgary, pupunta kami Edmonton, yung mga pinuntahan namin sa previous vlog, yung Canmore, Banff. So hindi namin mapupuntahan yan kung itong sasakyan lang yung gamit namin. Ayun nga, si Kuya Rondo. Ayan, shoutout nga pala Kuya Teng at Ate Lenny sa napakagandang plaka. Ayan, at ganoon din kay Ate Lot. Ayan. At kay Kuya Ray, hello po. Napakagandang plaka. At sa mga kapatid ko dyan, huwag kayong mag-alala kung halimbawa dadalaw kayo dito sa Canada, no? Kina Ate Lourdes, kina Kuya Norby, kay Paring Bio, ayan, kay Ate Christy, kay Maring Christy, kay Ate Alma, ayan, kay Ate Lot, at kay Kuya Ray, syempre, lahat yan, at kay Kuya Teng at Ate Lenny, may magagamit na kayo sa sasakyan dito. Ganoon din naman si Nakati at Kirk. Lahat na sinabi Ayun, para sa akin boys and girls, kung kukuha kayo ng sasakyan, huwag muna kayong kumuha ng brand new. Kasi medyo mahirap talaga magbayad ng brand new. Lalo na pagka yung minimum earner kayo tulad ko at bago pa lang ako rito, lalo na hindi pa ako permanent residence dito. Huwag kayong kukuha ng brand new na sasakyan. Ang kunin nyo lang is yung mga beater car, yung mga lumang modelo. Basta may makukuha kayo na maganda pa na lumang modelo. Kung may, tulad nito, nakuha lang namin yan, murang-mura lang. Pero, hindi siya perfect. May mga repairs siya na gagawin. May repairs siya na ginawa. Pinalitan namin yung mga spark plug, yung mga ignition coil, yung mga auto sensor. So, gumastos din ako ng konti. Gumastos din kami, pala hindi lang ako. Pero, at least, may nagagamit ka. So, yun lang. Sana may na-share ako or may natutunan kayo sa vlog ko ngayon. Pagdating sa pagkuha ng sasakyan dito sa Canada, para sa akin at sarili kong opinion, kailangan po natin ng sasakyan dito. Pero, wag po tayong kukuha ng brand new. Kuha lang tayo ng beater car, yung mga pangharabas nga lang. At yun lamang boys and girls, again maraming salamat sa panonood at sa suporta sa channel ko. Alam ko medyo hindi ako nakakapag-upload ng consistent or bihirang-bihira ako makapag-upload, pero sa mga nandiyan pa rin at sumusuporta, maraming salamat po. At yun, dito siguro natatapos yung vlog ko. Again, this is your boy, Randy Boy. Maraming salamat. Bye! God bless!